Okay, mga ka-Prion, ka-Aircon Tech, nandito ulit tayo. Ito, pakita lang natin yung kahapon na bugbog sarado na board. Ayan, ito. Susubukan nating paandarin. So, kahapon may ginawa tayong board na ganito. Pinalitan natin ng MOSFET. Pinalitan natin ng diode. So, napaandar naman natin. Yun yung bagong board na pagdating dun sa customer, defective daw, hindi nila napaandar. So ginawa na lang natin ang paraan, repair natin. So okay naman ang naging resulta. So ito yung isa na bugbog sarado na board. Kasi sumabog yung mga capacitor, yan oh. Yan. So kaya tinanggal ko yung mga capacitor na. Yan, kasi inugasan ko yung board nito dahil nalagyan ng acid ng capacitor dito, kaya nilabahan ko yung ating board. Yan, so para malinis na naman siya, susubukan natin i-repair. Yan, so, may mga hinanda na ako dito. Yan, capacitor, yung ating MOSFET and diodes. So ayan, bago natin gawin ito, review lang muna tayo. So eto, ginawan ko na ng drawing diagram para masundan nyo. Okay, so yung board natin na ito, kung titingnan natin, ordinaryong power supply lang to. Ngayon, kung marunong tayong gumawa ng isang ordinaryong power supply, masusundan natin ang pagre-repair ng board na ito. Yan. So, ito lang yan. Yung L, dumaan ng fuse, dumaan ng coil, may relay at resistor na dinaanan. Then, pag pumasok doon sa ating diode, so AC siya dito, AC. Pag nandito siya, AC. Sulatan natin ha. AC supply. So, AC supply pa yan, papasok. Pag lumabas siya dito sa ating diode, na filter na siya, dadaan ng filter capacitor, yon. X3 na nilagay ko kasi tatlong capacitor yan eh. Magiging DC supply na siya. Okay, so ganun lang kasimple ang power supply na yan. Ngayon, kung nasusundan nyo ito, diagram na to, kaya nyong mag-repair ng ganitong board na napakasimple. So pag dumaan yan dito sa diode, AC, na-convert na siya sa DC, then dumaan lang ng reactor, yan, papunta na yan sa IPM at sa ating regulator power supply, yung supply ng system natin, yung 5 volts, yung 12 volts, and yung 15 volts, which ito yan, ito yung section na ito yan, yan. Ito yan, galing. Okay. So, bago natin gawin, at least alam nyo na ganito lang kasimple ang susundan nyo para hindi kayo malito. AC supply, pagdaan ng diode, DC supply. Papunta na sa IPM, papunta na doon sa ating regulated power supply. Okay. So, napakasimple. Ayan. So, pakita natin kung paano natin gagawin yung isang sarado. So dapat isasuggest ko na dapat palitan na ito ng bagong board. Kaya lang nakikiusap yung may-ari na medyo mapapamahal siya kasi medyo mahal din yata ito, nasa 6,500 ang pinakamurang mabibili natin na board na ganito. So wala pa yatang stock. So mag-o-option tayo ng repair. So subukan natin kung kaya nating paandarin. Ayan, tinanggal ko na naman yung mga spare nito. Hindi naman tayo magtatagal na ng pagbibideo. So ibabalik lang natin yung mga tinanggal kong pyesa. Ayan. So ito naman yung MOSFET, yung diode. So buo pa ang diode nito, na-check ko, good naman. And yung isang diode na nakakabit dito, ayan. So defective din. Ito yan, papalitan na rin natin. So alam niyo na naman kung paano i-check yung mga good parts. Tinanggal ko na yung mga defective parts, kakabit na lang natin yung good parts. Ayan. So, capacitor. Ang capacitor natin, pag kinabit nyo, may polarity ang capacitor. So, ayan. Pag may nakita kayong line na white, yan yung negative. So, yung walang line, yan yung positive. Then, tingnan nyo dito sa ating board. Yan. May naka-indicate yan, positive. Yung nasa baba, negative. So, huwag kayong magkakabaliktad kasi pag baliktad ang kabit nyo nito, sasabog yung capacitor na to. Okay, kasi negative supply yung papasok niya. Then, pwedeng pumutok, sumabog, or
manira pa na ibang parts. Okay, so ito ikakabit na lang natin. Okay, positive. Ayan. So magkakadugtong lang naman yan yung ating capacitor. So positive lahat yung nandun sa taas. Hindi na tayo malilito dito. Ayan. Okay, try natin ihilang. Tanong na ako ng mas. Ayan, ayos. Mas maliwanag lang konti. Huwag nyo na akong tingnan. Magsasawa na kayo sa mukha ko. Ayan, ito na lang ginagawa natin. Okay. Ayan. So, gumamit tayo ng medyo mataas na wattage na soldering iron. So, itong ginagamit ko, ano to? 60 watts. Ayan. Kasi masyadong matigas hinangin pagka ganito. Hindi siya katulad ng TV. Medyo malambot yung mga hinang niya. Ayan. So, ito naman ganito. Simple lang naman to kapag nasundan nyo yung simpleng power supply na yan, o kung tayo marunong tayong mag-check ng TV, masusundan na natin ito. So actually mas mahirap pa kung gawin yung isang CRT TV kumpara dito sa mga ganitong board. Yan, kasi ito power supply lang at saka system. Ang TV maraming section. May tuner section, may vertical section, mayroong power supply section, may chroma section. So napakarami ang inaaral pagdating sa TV. So dito sa air conditioning ng board, simple lang, simpleng power supply lang. Yan. Kahit linggo, medyo trumabaho tayo ngayong linggo dahil bukas medyo mabibisi tayo dahil Monday kailangan na magparehistro ng ating service. Ayan, so ito nakakabit na yung mga capacitor nya. Then isunod natin yung ating MOSFET. Ayan, so MOSFET ito. Yan, yung kahapon kasi na ginawa natin, ang problema lang isang diode saka isang MOSFET. Saka yung MOSFET transistor saka yung ating fuse. So, yun, katulad nung pinapaalala ko ulit, huwag nyo munang kakabitan ng fuse at paanda rin kung putok ang fuse. So, i-check muna natin yung mga shorted bago tayo magkabit ng fuse. Yan, bago natin paanda rin. Yan. So, yung ating MOSFET.
ayan. Okay na. Nakakabit na yung isang diode, yung MOSFET natin. So, babalikan lang ulit natin. Ito double check natin. Ayan. Medyo madilim doon sa tester. Pero, tingnan natin. Yung MOSFET. Ayan, good. So, ito yung line, yung doon sa diode natin. So, ito makikita nyo ba? Yan, yung dalawang paa na ito, yan yung AC. AC line, yung sa pinakita natin doon sa diagram kanina. Yan. So, i-check natin ito. Kung nagkakaroon pa ng shorted, ayan, wala na shorted. Oh. So, good na yung line natin. So, balik ko lang yung diagram kanina. Yung tinutukoy nating diode kanina, eto yan. So, kaya i-check natin yung line ng L at N kung wala nang shorted. Kasi kung katulad niya, kung may shorted yan, puputok yung fuse kasi shorted yung tatakbuhan niya. Okay. Then, wala siyang out na ilalabas dito kasi shorted siya dito. So, maaari kung may tumalo na supply dito, nadadamay pa tong ating IPM, nadadamay pa rin ito. Kaya, kung putok itong fuse, ito yung sinasabi natin, dito muna tayo. Papunta ng regulator, papunta ng diode kung may shorted. Para hindi na lumala o manganak yung problema. Okay. Ayan. So, tetestingin na natin ito. Kakapitan ko lang muna ng fuse. Hahanap muna ako ng fuse. Okay. Ito yung fuse natin. Ito. Kung wala kayong mabili ng glass, ay ito yung ceramic type na fuse, pwede naman kayong gumamit ng glass type. Katulad ng sinabi kahapon, lagyan nyo lang ng shrinking tube, yung ganito. Pasok nyo sa loob. Kaya lang, hihinangan nyo yung dulo para kahit pumutok yung fuse nya, hindi siya kakalat yung glass nya. Ayan, so ganito lang ginagawa ko. Okay. So, kabit natin para malaman natin kung garanti sabog na. Ayan, ayos. Nakakapit na yung ating fuse. And ito, wag natin kalilimutan, maglalagay na tayo ng ito, yung ating silicone grease. Yan. Ito. Okay, then ikabit natin doon sa ating housing. Na
bahagyang higpit lang naman. Yun, yung tamang lumapat yung parts natin. Ayan. Okay. Last. Tapos, ito. Yung dapat hindi tayo nagkakamali sa pagsasaksak. So, gitna ay red. May ihatid ako si ano, si kuya mo. Ayan, tapos na. Bahay. Yung kabila, kasama ba yung kabila? Ay, nandito pala yung palabing. Ayan, okay na. Try na lang natin paandarin dito sa unit. Ayan. So, ito. Dito, importante, hindi tayo nagkakabalik-baliktad ha. Ayan. Kasi nasisira. Nasisira. Pag nagkabaliktad ito, based doon sa mga ni-repair namin, yung nagkabaliktad ng connection, nasisira yung pinaka front control natin. Dito, nasisira din itong unit. Pero, kadalasan ang nasisira yung ito, pumuputok yung MOSFET, saka pati yung pinaka front control natin nasisira pag nag-rumble tayo dito. Kaya laging dapat tatandaan natin yung connection. Lagi nating i-double check kung tama yung pagkakabit natin. Ayan. So, subukan natin paandarin. Okay. So, ayan. Power na siya. Ayan. Ayun, may indicator na ng blinking na red. So, maaaring buo na ito. Aantayin ko na lang umandar yung unit. Okay. So, ayan. Umandar na yung unit natin. Okay na. Tumamig na rin yung tubo. So, i-off ko lang muna. Ayan. So, ayan. Pinatay ko lang muna. So, ito yung mga parts na pinagpalitan natin. Ayan, mapapansin nyo, napakarami. Sira ang fuse, sira yung tatlong capacitor, sira yung ating MOSFET, nasira din yung isang diode natin. Ayan. Tapos, yun, madali lang naman ito. Kung nasusundan lang natin yung diagram na ginawa ko kanina, so, hindi tayo matatakot na baklas-baklasin ito. Basta tatanda lang natin. So, aralin lang natin yung mga capacitor kasi. Yan, yung mga polarity ng capacitor. Paano i-check yung MOSFET. Paano i-check yung mga diode. Ayan. Hindi yung fuse lang ang alam natin i-check. Pag pumalo sa tester, buo. Pag hindi pumalo, sira. So, aralin din natin yung iba. Yan. Hindi lahat ng pumapalo sa tester good parts. Yan. So, hindi naman natin kailangan mag-provide ng mamahaling tester. Ako, ang gamit ko, actually, ordinary tester din lang to. Yan. Kahit yung tigpa 500 pesos na tester, pwede na yan. So, mag-provide na lang tayo ng medyo magandang soldering pump. Ito, 120 pesos lang to, ganito. Then, yung soldering na medyo malaki, yung 60 watts, 250 pesos lang. So, parang gagastos ka lang, wala pa, less than 1,000 pesos lang, kompleto na yung gamit mo, makakagawa na tayo ng board. Basta ang pag-aaralan lang natin, ito, kung paano mag-check ng mga spare parts. So, yan, kapag wala tayong ginagawa sa bahay, o wala tayong service sa aircon, subukan nating maghinang-hinang at mag-check. So, kung mahihirapan kayong tandaan yung pag-check, kumuha ka ng defective parts, katulad ng tinuro ko kahapon. Kumuha ka na isang defective parts, kumuha ka na isang good parts. I-compare mo kung anong pagkakaiba. So, ayun. So, at least matatandaan natin. Kaya, pag electronics kasi dapat medyo bata-bata pa lang
Ako kasi ano pa lang ako 16 years old, electronic technician na. Ngayon puro puti ng buhok natin. Kaya medyo hasa-hasa tayo ng konti sa electronics. Yan. Okay, sana may natutunan tayo kahit paano. So, makapag-share tayo ng knowledge. So, huwag kayong mag-alala, itutuloy-tuloy natin itong pagtuturo na ganito. Yan, para makatulong tayo. Ayos!